Hello mga kabosing sa panibagong episode ni Pedro. Nagsimula ang kwento ng muling magkaharap sina Pedro at James Minor. Layunin ni Pedro na magtanong ng maraming bagay tungkol sa mga pangyayaring matagal na niyang hinahanap ang kasagutan. Sa panig naman ni James, agad niyang inisip na kung may nais mang malaman si Pedro, tiyak na may kinalaman iyon kay Hana. Agad namang kinumpirma ni Pedro ang hinalang iyon. Gayunpaman, bago pa magsimula ang anumang pag-uusap, nagbigay muna si Pedro ng isang mahigpit na babala. Sa malamig ngunit matatag na tinig, sinabi niyang hindi dapat gumawa si James ng kahit ano laban kay Hana kung nais pa nitong manatiling buhay. Ipinakita ng babalang iyon kung gaano kahalaga si Hana kay Pedro at kung gaano katatag ang kanyang paninindigan. Nang marinig iyon, natawa lamang si James at inaming nagulat siya. Ayon sa kanya, ang pagdadamay sa pamilya ay isang bagay na itinuturing na bawal sa mundo ng mga killer. Ngunit sa kanyang pananaw, ang mismong taong kinikilalang pinakamahusay na killer sa mundo ang siyang gumagawa nito. Hindi naman itinanggi ni Pedro ang sinabi ni James. Ipinaliwanag niyang totoong ang pamilya ang pinakamalaking kahinaan ng maraming tao. Gayunman, sa tingin niya ay tila hindi kailanman nagkaroon ng ganoong kahinaan si James. Wala nang masayang na oras matapos ang maikling usapan. Agad na sumugod si James habang sinasabing napaka-interesante ni Pedro. Kasunod nito ay umalangaw-ngaw ang napakalakas na pagsabog ng puwersa ng magsalpukan ng kanilang mga pag-atake. Habang nakikipaglaban, mabilis na nagsuri si Pedro sa kanyang isipan. Inihambing niya ang mga makapangyarihang kalaban na dati na niyang nakaharap. Para sa kanya, si Nathaniel ay parang isang tangkeng halos imposibleng mabutas ng anumang pag-atake, samantalang si Philip naman ay maihahambing sa isang missile na laging kumikilos ng may eksaktong kalkulasyon. Ngunit si James Minor ay naiiba sa kanilang dalawa. Para kay Pedro, si James ay tila isang barkong pandigma na may perpektong balanse sa depensa at opensa. Sa madaling salita, si James mismo ang nagsisilbing isang tunay na larangan ng digmaan. Ang paghahambing na iyon ay lalo lamang nagpatunay kung gaano kahirap harapin ang isang kalabang halos walang nakikitang kahinaan. Maya-maya, isang napakalakas na suntok ni James ang tumama sa sahig at agad itong nagkadurog-durog. Sa kabutihang palad, nagawa pa ring makaiwas ni Pedro sa mismong sandali ng pag-atake. Habang naitulak palayo dahil sa lakas ng banggaan, muli niyang pinag-aralan ang kakayahan ng kanyang kalaban. Alam niyang taglay ni James ang pambihirang pang-amoy na kayang makadama maging ng mga selula. Ngunit ang hindi pa rin niya maunawaan ay ang kakayahan nitong tila nakakakita ng mangyayari sa hinaharap. Halos walang pagkakamaling nahuhulaan ni James ang bawat galaw at pag-atake ng kanyang kalaban. Dahil dito, napagtanto ni Pedro na napakahirap ng sitwasyon. Mali ang direktang pagsalakay, ngunit wala ring saysay ang simpleng paglayo. Kaya napagdesisyonan niyang kailangan muna niyang makahanap ng paraan upang mabasag ang kakaibang kakayahan ni James bago siya makalamang sa laban. Matapos pag-isipan ng susunod na hakbang, mabilis siyang lumipat sa ibang bahagi ng lugar at nagtago. Nang makita iyon, natawa si James at sinabi niyang tila gusto siyang yayain ni Pedro na maglaro ng taguan. Gayunpaman, sinabi niyang hindi siya mag-aaksaya ng oras dahil sapat nang wasakin niya ang lahat ng posibleng pinagtataguan ni Pedro. Habang hinahanap ang kanyang kalaban, napaisip si James na matagal na rin siyang nabubuhay. Gayunpaman, hindi niya kailanman inakalang posible pala talagang bumalik sa pagiging bata. Para sa kanya, iyon ang paliwanag kung bakit hindi kailanman natagpuan ng glory si Pedro. Nagbiro pa, siya at nagtaka kung dinukot ba ito ng mga alien o kaya naman ay nakakuha ng misteryosong gamot mula sa isang lihim na organisasyon. Kasabay ng kanyang mga salita, ginamit ni James ang pambihira niyang pang-amoy upang matuntan ang eksaktong lokasyon ni Pedro. Nang matukoy niya ang pinagtataguan nito, agad siyang sumalakay. Balak niyang durugan ang katawan ni Pedro at kunin ang sikreto ng gamot na nakapagpabata rito. Napansin agad ni Pedro ang paglapit ni James at mariin niya itong tinitigan. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa halip na si Pedro ang tamaan, si James mismo ang unang nasapol ng isang pag-atake, kahit siya ang unang sumugod. Sa kanyang isipan, hindi makapaniwala si James sa nangyari. Hindi niya maunawaan kung bakit siya ang tinamaan. Para sa kanya, tila imposibleng mangyari iyon. Subalit makalipas ang ilang sandali ay unti-unti niyang naisip ang dahilan.
Ipinaliwanag ni Pedro na para sa isang taong kayang hulaan ang halos lahat ng karaniwang pag-atake, wala nang saysay ang paggamit ng normal na estilo ng pakikipaglaban. Dahil dito, pinili niyang gumamit ng isang paraang sa tingin niya ay magiging pinakamabisang panlaban kay James. Doon nakita ni James na gumagamit si Pedro ng isang nunchako. Labis siyang nagulat nang mapagtanto niyang ang sandatang iyon ay ginawa lamang mula sa pinagdikit-dikit na mga naputol na bakal. Hindi siya makapaniwalang nagawa iyon ni Pedro sa loob lamang ng maikling panahon. Habang patuloy na nag-iisip si James, tinawag siya ni Pedro at sinabing ipapakita niya ang bagay na matagal na nitong hinahanap. Sa isang iglap, kumilos si Pedro ng napakabilis at walang pag-aatubiling pinakawalan ang sunod-sunod na mababagsik na hampas gamit ang kanyang nunchako. Kasabay nito, narinig mula sa radyo ang tinig ni G1. Ipinaliwanag niyang ang nunchako ay may hindi regular na direksyon ng pag-atake kaya napakahirap hulaan ang magiging galaw nito. Dahil dito, malaki ang posibilidad na hindi ganap na mapredikta ni James Minor ang bawat atake. Habang nagpapatuloy ang labanan, napagtanto ni Pedro na ang tunay na kinatatakutan sa nunchako ay hindi lamang ang magulong direksyon ng bawat hampas. Ang pinakamapanganib na katangian nito ay ang kakayahan nitong magpakawalan ng tuloy-tuloy na sunod-sunod na pag-atake, na halos hindi nagbibigay ng pagkakataon sa kalaban upang makabawi. Dahil dito, nagsimulang magkaroon ng maliit na puwang ang dati ay halos perpektong depensa ni James. Peter napagtanto na ang tunay na nakakatakot sa nunchako ay hindi lamang ang hindi inaasahang anggulo ng mga pag-atake nito. Sa kanyang pananaw, ang pinakamalaking lakas ng sandatang iyon ay ang kakayahan nitong polanan ang kalaban ng sunod-sunod na atake gamit ang napakabilis na reaksyon, na halos walang ibinibigay na pagkakataon upang makabawi. Samantala, mula sa headquarters, masiglang pinagmamasdan ni G1 ang laban. Hinimok niya si Peter na tapusin na agad si James habang nasa kalamangan pa ito. Gayunpaman, kapwa sila biglang nagulat sa sumunod na nangyari. Napabuntong hininga si Peter at inaming habang mas lalo niyang nakikilala si James, mas lalo niyang napagtatanto kung gaano ito ka-Jose. Kitang-kita niyang ang nunchako na ginagamit niya ay nabaluktot at halos tuluyang nasira matapos salagin ang mga pag-atake. Ngumisi si James at mapanuyang sinabi na kahit ata na si Peter, tila hindi naman sumabay ang lakas nito. Nagtaka rin siya kung bakit pinili ni Peter ang ganoong uri ng mga tusok na pag-atake. Ayon sa kanya, kahit daan-daang beses pa siyang tusukin, hindi pa rin matatamaan ni Peter ang lahat ng mahalagang bahagi ng kanyang katawan. Doon lamang nabunyag na habang tinatanggap ang mga pag-atake ni Peter, lihim palang nakakuha si James ng isang malaking bakal na plato at ginamit yun upang sirain ang ritmo ng nunchako. Sa mapanghamak na tono, binalaan pa niya si Peter na huwag magsalita ng kung ano-ano kung ayaw nitong mabasag ang sariling mga ngipin. Kasunod nito, buong lakas na ibinato ni James ang malaking bakal na plato patungo kay Peter. Mula sa headquarters, hindi makapaniwala si G1 na ginamit ni James ang isang napakalaking bakal na plato bilang sandata. Gayunpaman, agad na naunawaan ni Peter na hindi iyon ang tunay na layunin ni James. Napagtanto niyang ang bakal na plato ay hindi lamang sandata, kundi isang paraan upang harangan ang paningin ng magkabilang panig. At sa sandaling magkaroon ng blind spot, iyon ang magiging pinakamalaking bentahe ni James Minor. Tulad ng kanyang inaasahan, sinamantala ni James ang sandaling iyon. Mula sa natatakpang paningin ni Peter, mabilis siyang sumugod at nagpakawala ng napakalakas na suntok na tuluyang dumurog sa bakal na plato. Hindi lamang iyon, ang lakas ng kanyang pag-atake ay sapat upang itulak si Peter ng napakalayo hanggang sa bumangga ito sa matigas na bahagi ng paligid. Ipinakita ng eksenang iyon kung gaano ka-Jose gamitin ni James ang kapaligiran bilang bahagi ng kanyang estratehiya. Nang makita iyon mula sa headquarters, napasigaw si G1 sa matinding pag-aalala at agad na nataranta. Ngunit makalipas ang ilang sandali, napansin niyang tila may kakaiba sa sitwasyon. Dahil dito, sinubukan niyang tawagin si Peter sa pamamagitan ng radyo upang tiyaking ligtas pa ito. Napansin din ni James ang katahimikang iyon. Habang nakatingin sa direksyon ni Peter, tinanong niya kung normal bang nagiging mayabang ang isang tao kapag tumatanda dahil sa dami ng karanasang naipon nito. Hindi nagtagal, lumitaw na ligtas pa rin si Peter. Sa halip na magmukhang desperado, nanatili pa siyang kalmado na para bang walang nangyari.
Bilang tugon sa tanong ni James, sinabi ni Peter na marahil ay dapat minsan nitong maranasan ang mapalapit sa kamatayan. Ayon sa kanya, kapag nangyari iyon, kahit ang simpleng paghinga ay magiging isang bagay na labis na pahahalagahan. Bahagyang napaisip si James nang marinig ang mga salitang iyon. Sa kanyang pakiramdam, hindi iyon basta pananakot lamang. Gayunpaman, bigla siyang natawa ng malakas at sinabi na hindi iyon tapang kundi tanda ng pagiging ulyanin. Ipinaliwanag ni James na kaya niyang makita ang lahat, lalo na ang takot na nakatago sa loob ng puso ni Peter. Bilang patunay, sinabi niyang kitang-kita niyang nilalamig sa takot si Peter at pinapawisan ito ng malamig. Napabuntong hininga si Peter at tahimik na nagsabing ngayon ay mas lalo na niyang naunawaan ang kakayahan ni James. Sa kanyang isip, unti-unti nang nabubuo ang larawan kung paano gumagana ang pambihirang abilidad ng kalaban. Hindi naman naintindihan ni James ang ibig sabihin nito at may paghamak na tinanong kung ano ang nais ipahiwatig ni Peter. Sa halip na sumagot, agad na inilabas ni Peter ang ilang smoke bomb at muling ginamit ang kaparehong taktika tulad ng dati. Napansin ni James na mas marami ang mga smoke bomb sa pagkakataong iyon. Bukod pa rito, hinaluan pa ni Peter ang usok ng iba't ibang uri ng pulbos at rekado kaya tuluyang natakpan ang buong paligid at halos wala ng malinaw na makita. Habang nalilimitahan ang paningin ng kanyang kalaban, mabilis na umikot si Peter sa likuran ni James upang samantalahin ang blind spot nito. Gayunpaman, sa kabila ng makapal na usok, nagawa pa ring maramdaman ni James ang kanyang presensya. Agad itong umikot at walang pag-aatubiling nagpakawala ng isang malakas na suntok patungo sa direksyon ni Peter. Habang ginagawa iyon, samantala, sa kanyang isipan, napagtanto ni Peter na iyon ang unang suliraning kailangan niyang lutasin tungkol kay James. Naniniwala siyang may kakayahan pa itong higit na nakakatakot kaysa sa pambihirang pang-amoy nito. Para sa kanya, tiyak na may ibang abilidad si James na nagpapahintulot ditong matuntan ang bawat galaw ng kalaban at agad itong habulin. Patuloy na nagpakawala si James ng sunod-sunod na pag-atake, ngunit wala ni isa sa mga iyon ang tumama kay Peter. Habang patuloy siyang umiiwas, lalo siyang nagtaka. Sigurado siyang nagawa na niyang alisin ang kakayahan ni James na makaamoy, kaya hindi niya maunawaan kung paano nito patuloy na natutunton ang kanyang lokasyon. Sa gitna ng walang humpay na pag-atake, napansin ni Peter ang isang maliit na siwang sa depensa ni James. Agad niya yung sinamantala at mabilis na naglunsad ng kontra-atake. Gayunpaman, nagawa pa ring makaiwas ni James ng maayos, na lalo pang nagpatunay kung gaano kataas ang antas ng kanyang kakayahan. Inamin ni Peter na tunay na kahanga-hanga si James. Para sa kanya, ang kakayahang maamoy ang halos lahat ng bagay ay isang pambihirang talento. Bilang tugon, sinabi ni James na kahit alam pa ni Peter na mahina siya tuwing umaga at purihin siya ng ganoon kahanhin, huli na ang lahat. Kaagad siyang sumugod muli upang umatake. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bigla siyang natigilan dahil may napansin siyang kakaiba. Agad niyang itinigil ang kanyang paglusob, ngunit huli na ang lahat. Sunod-sunod na matutulis na bagay ang tumama sa kanyang matibay na katawan. Napakunot-noo si James habang sinusubukang unawain ang nangyari. Nang tingnan niya ang kanyang palad, napansin niyang nagtamo ito ng malalim na sugat. Sa una ay inakala niyang kutsilyo ang ginamit ni Peter, ngunit hindi siya nakaamoy ng anumang amoy ng bakal o talam. Nang ilipat niya ang kanyang tingin kay Peter, saka lamang niya lubos na naunawaan ang sitwasyon. Doon niya nakita na ang ginamit pala ni Peter ay mga piraso ng basag na salamin bilang panggulat na sandata laban sa kanya. Dahil likas na walang amoy ang salamin, hindi ito natukoy ng pambihirang pang-amoy ni James. Unti-unti niyang napagtanto na ang usok na ikinalat ni Peter mula pa sa simula at ang mga pag-ataking nagmumula sa iba't ibang direksyon ay hindi lamang para lituhin siya. Ang tunay na layunin ng lahat ng iyon ay maitago ang pag-atake gamit ang mga matutulis na piraso ng salamin. Sa halip na mabahala, sinabi ni James na maaari pang ang maging pabor sa kanya ang nangyayaring iyon. Dahil alam niyang ang kaharap niya ay ang batang bersyon ni Peter, mas lalo raw naging kawili-wili ang laban. Kalmado namang sinabi ni Peter na maghintay lamang sandali si James, sapagkat sisiguraduhin niyang mabubusog ito sa sarili nitong dugo. Pagkatapos noon, muli siyang naghagis ng napakaraming piraso ng salamin patungo kay James. Gayunpaman, hindi man lamang natinag si James.
Sa halip, sinabi nitong lalo lamang siyang nagugutom. Ayon sa kanya, mula pa noong una ay alam na niyang ang pangalang Peter ay hindi isang pangalang madaling maliitin. Sa napakaikling panahon, nakapagpakita na ito ng sunod-sunod na hindi inaasahang estratehiya, mula sa paggamit ng nunchaku hanggang sa mga basag na salamin. Inamin ni James na labis siyang nasisiyahan sa pakikipaglaban sa isang veteranong tulad ni Peter. Idinagdag pa niyang kahit napakalawak ng karanasan nito, sa kanyang paningin ay tila napakaliit at halos nakatutuwa pa rin itong tingnan. Kasunod nito, walang pag-aalinlangang sumugod si James. Direkta niyang sinalubong ang mga lumilipad na piraso ng salamin habang patuloy na humahalaklak ng nakakatakot, na parabang hindi siya naaapektuhan ng mga sugat na tinatamo niya. Samantala, lumipat sandali ang eksena sa kabilang panig ng labanan, kung saan tuluyan ng napabagsak ni Tadeo si Rafi. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, malakas pa ring iginiit ni Rafi na gaano man sila magsikap ay walang magbabago, dahil ang kanyang ama ay isang perpektong tao. Iginiit pa niyang kahit isang buong truck ng mga taong tulad ni Peter ang dumating, wala pa ring magiging kaibahan. Para sa kanya, anumang pag-atake ang subukan ni Peter ay tiyak na mababasa ni James, sapagkat handa na ito sa lahat ng posibilidad. Idinagdag niyang hanggat naruroon sila, walang sinuman ang makakapagpabago sa sitwasyon. Tahimik lamang na nakinig si Tadeo sa mahabang sinabi ni Rafi bago siya sumagot ng maikli. Inamin niyang totoo ang isang bagay, si James Minor ay tunay na napakalakas. Nasaksihan na rin niya mismo ang kakayahan nito kaya alam niyang hindi iyon pagmamalabas. Gayunpaman, sinabi rin niyang may isang malaking pagkakamali si Rafi. Sa kalmadong tono, tinawag ni Tadeo si Rafi bilang lalaking may pulang salamin at sinabi niyang hindi pa nito tunay na nakikilala si Apostol Peter, lalo na ang buong lawak ng kakayahan nito. Naguluhan si Rafi at agad na nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Tadeo. Bilang tugon, mariing sinabi ni Tadeo na walang sinumang tunay na nakaharap na kay Peter ang magsasabi ng ganoong bagay, basta't ang taong iyon ay isang normal na taong nabubuhay sa mundong ito. Kasabay ng mga salitang iyon, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, matagumpay na naitusok ni Peter ang kanyang sandata sa tiyan ni James. Sa kanyang isipan, hindi matanggap ni James ang nangyari. Naniniwala siyang imposible ang sitwasyong iyon, dahil kaya niyang makaamoy ng presensya kahit ilang kilometro ang layo. Bukod pa rito, kaya rin niyang tukuyin ang mga hormone ng isang tao upang mahulaan ang susunod nitong galaw. Dahil dito, hindi niya maunawaan kung bakit nabigo siyang mahulaan ang pag-ataking iyon. Ang sandaling iyon ang unang malinaw na nagpakita na mayroon ding limitasyon ang kakayahang matagal niyang ipinagmamalaki. Habang naguguluhan, paulit-ulit niyang tinanong sa sarili kung ano ang tunay na nangyari. Napansin iyon ni Peter at bahagyang ngumiti. Pagkatapos ay tinanong niya si James kung nagulat ba ito dahil may ibang taong nakadiscover ng lihim ng kanyang kakayahan. Dahil sa pagkainis, agad na nagpakawala si James ng napakalakas na suntok na direktang tumama sa direksyon ng ulo ni Peter. Sa lakas ng pag-atake, tumilapon si Peter ng napakalayo. Gayunpaman, nang hamupa ang alikabok, lumitaw na halos wala itong tinamong pinsala. Habang nakatingin kay James, napansin ni Peter na tila nagmamadali na ito. Ayon sa kanya, sa mundo ng mababangas na hayop, ang unang nagmamadali ay kadalasang siya ring nagiging biktima. Samantala, lalong nalito si James. Sigurado siyang tama ang kanyang naramdaman. Dahil puno ng pheromone ng takot ang katawan ni Peter, ang lohikal na kilos nito ay dapat umatras. Ngunit sa halip, pinili nitong sumugod at umatake. Hindi niya maintindihan kung paano nagawang sirain ni Peter ang kanyang mga prediksyon. Sa puntong iyon, nagsimulang ipaliwanag ni Peter ang kanyang natuklasan. Sinabi niyang ang tinatawag na Jacobson's organ, o vomeronasal organ, ay isang espesyal na pandamang taglay ng ilang hayop na nagbibigay sa mga ito ng kakayahang makadetect ng mga amoy na hindi kayang maamoy ng tao. Iyon ang dahilan kung bakit, halimbawa, kayang maramdaman ng isang aso ang emosyon o pagkabalisa ng kanyang amo kahit walang salita itong sabihin. Ipinaliwanag pa niya na ang pambihirang kakayahan ni James ay hindi naman talaga simpleng pagtingin sa hinaharap. Sa halip, nakabatay iyon sa pag-amoy ng pheromone, pheromone, at iba't ibang hormone na inilalabas ng katawan sa pamamagitan ng pawis.
Sa bawat galaw ng isang nilalang, may mga kemikal na inilalabas ang katawan bago pa ito tuluyang kumilos, at iyon mismo ang nababasa ni James. Dahil dito, sinabi ni Peter na sa kanyang pananaw, ang kakayahan ni James ay hindi naiiba sa pambihirang pang-amoy ng isang aso. Ang komentaryong iyon ay hindi lamang pang-iinsulto, kundi isang paraan upang ay pakitang nauunawaan na niya ang tunay na prinsipyo ng kakayahan ng kanyang kalaban. Kaagad pagkatapos sabihin iyon, walang pag-aalinlangang pinakawalan ni Peter ang sunod-sunod na suntok laban kay James. Habang patuloy siyang umaatake, ipinaliwanag niyang sa medisina, ang pagkawala ng humigit kumulang 20% ng dugo ng isang tao ay tinatawag na critical bleeding. Kapag umabot sa ganoong antas ang pagdurugo, normal na bumigay ang katawan at mawalan ng lakas. At iyon mismo ang nangyari. Biglang bumagsak ang malaking katawan ni James dahil sa napakaraming dugong nawala sa kanya matapos niyang salubungin ang mga basag na salamin kanina. Sa sandaling iyon, tuluyang napaluhod si James sa harap ni Peter. Nang makita iyon, nagbunyi ang mga taong nanunood mula sa headquarters. Samantala, sa kabilang panig, natanggap din ni Tadeo ang ulat na nagtagumpay si Peter at naubusan na ng napakaraming dugo si James Minor. Pagkarinig nito, hindi makapaniwala si Rafi. Agad niyang iginiit na imposibleng matalo ang kanyang ama. Ngunit nanatiling tahimik si Sheer. Napansin iyon ni Tadeo at tinanong kung nalulungkot ba ito para sa matagal na nitong kakilala. Habang pinagpapawisan ng malamig, sinabi ni Sheer na hindi iyon ang dahilan. Sa halip, naniniwala siyang mas mapanganib pa ang kasalukuyang sitwasyon dahil posibleng tuluyan ng mawalan ng kontrol si James Minor. Sa kabilang banda, maging si Peter ay biglang nagulat at napabulalas na tila isang ang baliw si James. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang tumayo muli si James habang sumisigaw ng napakalakas. Kasunod nito, tuluyan siyang nagwala at nagsimulang maghagis ng anumang bagay na mahawakan niya patungo kay Peter. Sa isang iglap, ang tahimik na paligid ng laboratorio ay naging isang napakalaking kaguluhan. Maging ang makakapal na salaming protection ay nabasag dahil sa tindi ng kanyang pagwawala. Napilitan si Peter na umatras palabas habang patuloy na umiiwas sa mababangas na pag-atake ni James. Ipinakita ng eksenang iyon na kahit malubhang nasugatan si James, hindi pa rin tuluyang nawawala ang kanyang pagiging mapanganib. Sa gitna ng kaguluhan, ipinaliwanag ni Sheer ang pinagmula ng kakaibang katatagan ng mga taong iyon. Ayon sa kanya, ang lahat ng naninirahan sa nayong iyon ay mga Viking. Mula pa lamang sa kanilang kapanganakan, tinatanggap na nila na ang pakikipaglaban ang magiging bahagi ng kanilang buhay. Dahil dito, natutuhan din nilang tanggapin ang kamatayan, sapagkat para sa kanila, ang isang marangal na kamatayan ang siyang pintuan patungo sa Valhalla. Dahil sa paniniwalang iyon, lalo silang nagiging mabangis habang papalapit sa bingit ng kamatayan. Ipinaliwanag pa niya na ang pagkawala ng maraming dugo ni James ay hindi nangangahulugang hihina ito. Sa kabaligtaran, iyon pa ang magpapabanggan dito ng mas malakas. Tinatawag nilang kunong ang isang mandirigmang lalo pang lumalakas habang papalapit sa kamatayan. Sa puntong iyon, doon muna nagtapos ang bahaging ito ng kwento, na nag-iwan ng malinaw na pahiwatig na ang tunay na laban ay hindi pa tuluyang natatapos.